Sa ating aklat ng Biblia, ginagamit yan sa hindi sa pakikitungo. They are used not to describe God's attitude towards His people. Here in our text, it is used to describe the love of the king for Esther, whom the king just met. Bago lang. Ang leksyon dyan, ang Diyos ang naglagay ng pag-ibig sa puso ni Xerxes para kay Esther. Makikita natin yan sa prinsipyong ibabahagi ko sa inyo later. Na ang Diyos gumagawa kahit na sa puso ng mga di mananampalataya. The king is so overwhelmed that he decided to throw a great party. Verse 18. Esther is now moving from obscurity to the second most powerful position in the empire. Hindi kanyang gawa. Aaminin natin, gawain ng Diyos. It has been God working behind the scenes, orchestrating all the things that are happening. Ang ibang mga babae, pwede na po kayong umuwi. Dahil ang nakaupo na sa trono ni Vashti ay si Esther. And the Bible says, she continued, habang reyna siya, 4 na taon. Di ba? After these things Hindi pa rin niya sinasabi na siya ay Hudyo. Sasabihin niya lang na Hudyo siya sa tamang panahon. Yung kailangan niya sa hari na ano. Even though she is the queen, nakikinig pa rin siya sa kaniyang pinsan na si Mordecai. Kahit na mataas na ang kaniyang posisyon, mayroon pa rin siyang allegiance, respect, obedience to the one person who raised her. Nais kong tumigil dito para bigyang diin ang mga leksyon na ito bago natin isara ang ating Biblia. Kinakailangan meron tayong tinatawag na practical application. Marahil hindi mangyayari sa atin ang nangyayari kay Esther at saka Mordecai. Marahil hindi ka magiging presidente ng First Lady ng Pilipinas. Principle number 1. God's will is not isolated to the church or to Christians. One of the overwhelming things in this story is, up to this point, hanggang sa pangyayaring ito, lahat ng mga nangyayari na kalooban ng Diyos ay nangyayari na kalooban ng Diyos sa mga tao na pagano. Walang pagkakilala sa tunay na Diyos. God has been moving people around in His orchestrating plan who don't even know Him, who has no idea who Jehovah God is. Si Xerxes, napag-aralan natin, malay ng taong yan. Gusto lang makipag-away, gusto lang i-display yung kanyang asawa, gusto lang siya ang makikipagtalik sa napakagandang babae sa kaniyang kaharian para makapili ng reyna. Beloved, do not ever discount how God works in the life of someone just because they don't happen to be a Christian. God's will is not isolated to the church or to Christians. God uses His will to implement it in the lives of others. Principle number 1, God's will is not isolated to the church or to Christians. Principle number 2, God's will is not frustrated by the failures of men. God's will is not frustrated by the failures of men. It is an encouragement to many of us because we failed the Lord so many times. If every time we fail,
sasabihin ng Diyos sa iyo, ayoko nang gamitin ka. Nagkasala ka na naman. Or, if God's will stopped when we fail, then it would be non-existent because it happens to 98% of us. Sino sa atin ang hindi nagkulang? Sino sa atin ang hindi nagkakasala? Kuminsan kahit sa loob ng simbahan, nangako tayo, Panginoon, hindi na po ako uulit. Pagkatapos paglabas mo sa simbahan, hindi ka pa nakakasakay ng kotse, inulit mo na naman. Xerxes divorced his wife for no fault of her own. That is not right. May prinsipyo si Vastai. Ikaw ba kung utusan ng asawa mo na maglakad-lakad dyan sa bisita niyang mga lasing, gagawin mo? Siyempre, hindi. Making decisions when you are stone drunk is not right. He carries a one-night stand with all of these women to find a queen. That is not right. That is not godly. Though it is not part of the directive will of God, it is included as a part of God's will because God uses even the wrath of man to praise Him. May mga pagkakataon, mga kapatid, na mayroong mga maling bagay na nangyayari sa ating buhay. Sasabihin natin, talaga ganyan ang buhay sapagkat ako'y tao lamang. God is a master of taking things that look like, God is a master of taking things that look like they are broken pieces of a life and then putting all those pieces in different order and still bring glory to His name in spite of our failures. Abraham, Jacob, Moses, David, Jonah. Kung ako ang Diyos, buti na lang hindi ako naging Diyos. Hindi ko nagagamitin si Pedro uli. Pero mo 3 beses. Pagkatapos hindi lang yan. After denying Jesus Christ 3 times against a little girl who accused him if he belonged to Jesus Christ. Sabi niya, I'm going back to fishing. Ano, ito ang kinaiinis ko sa mga tao na, mga miyembro ko na, hindi na magsisimba, mag-aaya pa. Diba? Si Pedro, I'm going fishing, nagyaya pa ng iba. Siguro sabi ni John, sige, sama ko. Abraham, Jacob, Moses, David, Jonah, Peter. Number 1, the will of God is not isolated to the church or the Christians. Number 2, the will of God is not frustrated by the failures of men. Number 3, the will of God is not negated by difficult circumstances. Verse 7 says that Esther was brought to the house of the women. Sabi ko sa inyo kanina, I believe she did not want to go. I believe Esther did not want to be a part of it. How many of you ladies are aberrant to kumisan gawin yung kalooban ng Diyos? Look at verse 8. It came to pass when the king's commandment, Esther was brought to the king's house. Isip-isipin ninyo, ulila. Hindi natin alam kung anong edad niya nung naulila siya. Hindi ko maramdaman ang nararamdaman ng mga ulila o ko ng biyuda at saka biyudo. Namatay na si tatay at saka si nanay, pero malaki na kami. Pero ilan sa inyo ang kababay? Ilan sa inyo biyuda? Taas ang kamay nga, mga biyuda. May nagtataas, sana ako din.
Hindi nyo nakikita eh. Buti na lang nandiyan kayo sa taas. Ako, pastor, gusto ko mabiyuda. Huwag naman. Ulila. Ilan sa inyo ang ulila? Lumaking ulila. Walang ama, walang ina, ulila. Ha? Yeah. Orphan. How many of you are orphans? You know, you grew up an orphan. May tatay, nanay tayo eh. Yung lumaki na walang ama, walang ina, ulila. Sinong tatay mo? I mean, father figure, mother figure. Sino nagpalaki sa'yo? Ikaw. Uncle. Yeah. Pero di ba sabi ng Panginoon, ito, mas masahol hindi namatay. If my father and my mother forsake me. Biro mo, ayaw na kitang maging anak. Grabe. Ganyan si Esther. If these difficult circumstances can be painful and hurtful, kung minsan nagtataka tayo, paano ako gagamitin ng Panginoon? Listen, God will use you in spite of these experiences. Job is the primary example of that. Let us go through our principles. God's will is not isolated to the church or to Christians. God's will is not frustrated by the failures of men. God's will is not negated by difficult circumstances, like the way Esther grew up. Number 4, God's will is not complicated by the devices of men. I like what happened in verse 15. When Esther knew it was her turn, hindi siya nagdala ng mga gamit. Sabi ni Esther, daanin na lang natin sa ganda. Kagabi, mga taga-Pandakan, meron ko illustration eh. Hindi totoo ito Ito yung mga kwentong kutsero yung mga Mexican na boxer, palaging tinatalo ni Pacquiao. Kaya yung mga Mexican boxer nagtatanong, paano kaya natin tatalunin si Pacquiao? Pag sa boxing, sa ring, talo tayo kay Pacquiao. Kailangan talunin natin si Pacquiao. Kaya yung isang Mexican boxer, daw. Kwentong kutsero ito kaya nagsabi. Sabi niya, alam ko na kung paano natin tatalunin si Pacquiao. So tinawag nila si Pacquiao. Pacquiao, alam namin kung paano ka tatalunin. Kaya Pacquiao, paano? Pagandahan na lang ng nanay. Sabi daw ni Manny Pacquiao, that's unfair. Hindi totoo yan Baka mamaya, yan lang ang ikikwento, sabi ni Pastor Sam. Hindi, kwento kotsero yan. Si Esther, pupunta, hindi ko natutulungan yung sarili ko para ako ang mapili. Parang pag modern version, hindi na ako magmi-make up. You're with me. Hindi ko maintindihan yung make-up na yan Bakit ikaw ba pinanganak na kulay blue yung dito ng mata mo? Ano ang maganda sa mahaba ang pilik mata? Bakit kulay pula ang kuko mo? Bakit pula? Meron ko kaibigan kagabi, aaminin ko na kasi baka tanungin ng asawa ko Si Ganda, nandito ba si Ganda ngayon? Ayun si Ganda sa likod. Nung yumakap sa akin, yung lipstick niya napunta sa barong ko. Kanya, Pastor, sa akin yan. Sasabihin ko sa asawa ko, si Ganda ang naglagay niyan. And then, there are women who cannot be recognized without their makeup. Meron kong kaibigan sa Daly City. Umaten kami ng funeral. Aba, nagsumbong sa pamangkin ko na hindi ko raw siya pinapansin. Sabi ko, sino? Yun kaibigan daw kayo. Close daw kayo noon. Sino? Yan, yan. Alam niyo kung bakit hindi ko siya nakilala? Kasi ang buhok niya, orange. Pero para bang orange? Si Aling de la Cruz. Orange ang buhok. Hindi ko nga nakilala. Orange kasi ang buhok. Esther,
just went in her own strength. In the power of the Lord. Later on, she states, if I perish, I perish. You do not need to complicate the will of God. You do not need to assist the will of God to accomplish His will. In finding a mate, in getting a job. May mga tao na para makapasok sa trabaho, yan ang requirement. Pag naiimbita ako mag-speak, ito naaalangan ako sa Tagalog. Naaasiwa ako Kasi nung inimbita ako sa mag-speak sa Biennial Conference, ang dami. Biro mo, 4, you were there? 4,000? The first thing, pinoforget, yung mga gumagawa ng program, text sa akin, sulat sa akin, hinihingi yung aking CV. Hindi ko alam kung ano yung CV. Ano CV? Nung sinabi nila kung ano yung CV, hindi ko pa rin alam. Curriculum vitae. Ano sa English yan? Biodata. Wala akong biodata. Do you remember that program? The biodata of one speaker is this much. The biodata of the next speaker is this much. My biodata is 2 sentences. My name is Pastor Ormeño. I'm pastor of this church. Wala akong maibigay na biodata. Whether you know where I went to school or not, whatever my degree is or not, what difference does it make? Makikinig ka ba sa akin ng mas matagal kung ang biodata ko ay ganyan kahaba kaysa sa ganong kahaba? Ito ang advice ko sa mga pastor. Mga pastor na sa taas. Pag kayo nagpalit ng simbahan, do not ever call a church to seek a position. Do not ever pad your resume to give yourself a better chance to get in. Hayaan natin ang Diyos na gumawa na maipasok tayo sa trabaho o kaya sa isang paglilingkod. When you seek God's will, make sure God is the one doing it, not you. God does not need our help. Minsan, pag merong tayong kaaway na pinapanalangin natin na parusahan ng Diyos. Nung ganyan ako, pag meron akong kaaway, akala ko, pwede pala tayong gumamit ng imprecatory prayer. Sabi ni David sa mga, Lord, make their tongue cleave to the roof of their mouth. Grabe yung prayer. No? May mga tao na gusto kong ganyan na mangyari. Kaya hindi pala ako pwedeng manalangin ng ganyan. Suppose Esther had gone to the king. Make up lahat. Sabi ng king sa kanya, baligo ka kaya muna. Paglabas sa banyo, sabi ng hari, sino ka? Ikaw ba yung pumasok? Bakit iba yung lumabas? Natanggal yung lahat ng kan. Yeah. Esther knew, she would have known, she was chosen because God wanted her or because he was the best graduate of the School of Beauty. God is not isolated to the church or to Christians. God is not frustrated by the failures of men. God is not negated by difficult circumstances. God is not complicated by God's will is not complicated by the devices of men. Lastly, God's will is not abrogated by the promotions in life. Abrogated means repeal, baguhin, do away with, revoke, rescind, overturn, invalidate, annul, nullify. Ang prinsipyo ito, look, God's will is not abrogated by the promotions in life. Do not forget this verse. Sino na, wala pala sa sino na sa Esther ngayon? Hari. Queen. No more powerful except for the king. And during that time, Persia ruled the world. First lady. And yet, nung sinabi ni Mordecai na huwag mong sasabihin na Hudyo ka, sumunod siya. God's will is not abrogated
by the promotions in life. Na-promote na, pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pinakamalaking kaharian sa buong sanglibutan. Sabi ng pinsan niya, huwag kang magsasabing Hudyo ka. Sasabihin ni Esther, bakit? Sino ka ba? Ako yata ang reyna. Ako yata ang first lady. She still cares for her earthly parents' advice. Sometimes when God blesses our lives, when we get promoted, and we think we arrive at the level where the will of God does not matter anymore. You will never get to that place. No matter where you are, what position you may hold, how important you may be, the will of God is never abrogated by the promotions of life. Here is Esther in the kingdom under the control of Xerxes, still caring for Mordecai's will, still doing what a parent or a godly person would do. Gusto ko sanang kantahin pero lumampas ako ng 7 minutes. Let us pause and have a break. Gusto ko sanang kantahin natin. Pastor William, come here. Hannah, let us sing Rejoice in the Lord. Kasi ang una ng Rejoice in the Lord, nagsasabi ng God never moves. What? Without purpose or plan in trying His servants and molding a man. Who's leading? You sing it. Yeah, let's turn to the first page, please. Okay, memorize na natin. Oh, ayan na pa siya. Come here. Okay.
I don't have microphone. Klase ito, hindi ba? Ang aking desire sana na hindi kayo mapagod ng nakaupo at makinig. As long as you're willing to listen, I'm willing to teach. Kasi bukas, pupunta na ako ng Bacolod. And then on Thursday, Bacolod, Iloilo. And then Thursday, I will fly back to Manila in the morning. And then in the evening of Saturday, Friday, I fly back to the U.S. This is a 30 beses na preaching schedule. Itong pinakamahaba kong preaching schedule eh. Pero hindi ako napapagod basta may mga nakikinig sa akin na you even laugh at my Pacquiao jokes. Nagtataka ko bakit hindi niyo alam yan. Daanin na natin sa pagandahan na lang ng nanay. May itsura naman si Alan Tunisia. Pag tinanong niyo yung tatay ni Manny Pacquiao, sasabihin niya sa inyo, beauty is in the eye of the beholder. Okay. Chapter 2, verses 21 to 23. Dalawang bersikulo lang yung susunod natin. Let me review the lesson last time in Esther chapter 3. Principle number 1. God's will is not isolated to the church or to Christians. Principle number 2, God's will is not frustrated by the failures of men. Number 3, God's will is not negated by difficult circumstances. Number 4, principle, God's will is not complicated by the devices of men. And lastly, God's will is not nullified or abrogated by the promotions in life. Kahit na gaano ka nakataas, kahit na gaano kataas ang posisyon mo, kahit na gaano kalaki ang sweldo mo, kahit na gaano kasikat ka, makikinig ka pa rin sa iyong magulang, sa iyong pastor, sa iyong kapatid na nakatatanda. Pinagpala ako ng Panginoon na 4 na beses na akong nakapunta sa Israel. Yung una, ayoko nang magpastor. Sabi ko sa sarili ko, inyo na lang yan. Total, hindi naman ako magugutom. Ang laki ng sweldo ng asawa ko. With all of the crisis and experience in pastoral experience, sabi ko, ayoko na magpastor. I will resign. Kung minsan, you pastors can relate. I cannot imagine how cruel people are. May mga tao na akala nila ang tawag ng Diyos sa kanila para pahirapan ang pamilya ng pastor. Ayoko na magpastor, kaya sabi ko, mag-resign ako. Ang aking advisor, yan ang problema sa ating mga pastor kuminsan kasi wala tayong kaibigan. Wala tayong close advisor. Ang advisor ko na close ko ay ang aking kapatid, si Nonoy. Sabi ko, Noy, ayoko na magpastor. Ang kinatatakutan ko lang, the only thing that was stopping me from quitting, total, ilang taon na ako nagpastor eh, di ba? Tama na yon. Nagturo ako sa Bible School. May mga estudyante ako, pastor eh. Nagturo ako, di ba, sana si Pastor James, di ba, nagtour pa tayo, di ba? Okay na yan ang paglilingkod sa Panginoon. I think that's enough. Ayoko na, dahil may mga miyembro ko na talagang ang sakit magsalita. Have you ever listened to someone talk about you na hindi nila alam na nandyan ka? Ako ang pastor, ako din ang janitor. Kaya inaantay, nandun ako sa baba,
kasi sa taas ng church namin. Nandun ako sa baba, tapos inaantay ko na mag-alisan lahat. Bago sila sumakay sa kotse, akong pinag-uusapan, sabi ko, Noy, ayoko na Noy magpastor. Sabi ko, sige. Sabi nun, pinayagan akong mag-resign. Sumama ka muna sa Israel. Mura lang. $750. 17 kaming pastor pumunta sa Israel. Sabi ko, sige, pagkatapos ito, tinulungan pa akong gumawa ng letter of resignation. Kung gusto niyo mag-resign, hindi kayo marunong sumulat ng letter of resignation, tuturuan ko kayo. We're going to make the people in the church that you are living in miserable. Anyway, pagdating doon, dumating kami sa isang lugar sa ilalim na doon daw, yun ang tunay na Via Dolorosa, yung sa ilalim na hukay nila. Hindi yung nandun sa taas. Kasi yung nandun sa taas, okay na, yung mga bricks. Sabi ng guide namin, alisin mo yung medyas nyo. 17 kaming pastor eh. Maglakad ka. Pag nagbimedyas ako, doble. Kasi nung nagbabasketball ako nung kabataan ko, palaging natitwist ang paa ko eh. Kaya doble ng medyas ko, pag naglakad ako sa Via Dolorosa, nararamdaman ko yung rough sakit. Ang Panginoon pa kaya na nakapaa, may pasan pang krus, hindi nag-quit. Pagkatapos ako na-criticize ng konti. Ayoko na. Every time, ang ika-4 ko na punta sa Israel noong 2018, may mga dala nga ako rito sa inyo eh. Yung 2 anak nila ni Mr. and Mrs. Acacio, I met them last night. Kasama namin sila sa Israel. Sila ni Manang Loida. Cora Manlangit was with us. Naku, laking pasasalamat ko sa anak mo, si Steven. Si Steven ang umaagubay kay Nanay Osang eh. Yung buntis na matanda. Hindi, malakit yan. Dala namin. Ang ika-second to the last na pupuntahan is the most emotionally draining place in the whole of Israel. Unang punta ko, paglabas ko, para akong susuka eh. Nung gabi, hindi ako makatulog, hindi maalis sa utak ko kung anong nakita ko sa museum. Mga bata na nakataas ang kamay. Mga tao na imbis na barilin sa ulo, isayang ang bala eh. Pinapalo na lang ng rifle. Mga buhok na kinukuha ng mga sundalo sa mga kababaihan para gawing unan ng mga Aliman na sundalo doon sa Russian front. Mga salamin. Ang nakakasakit ng puso ay yung mga ngipin na may ginto na kinuha sa mga patay para tunawin at nakawin ng mga namumuno sa German Army. Sabi ko nga, nag-uusap kami ng guide, sabi ko, ang atomic bomb, sana hindi sa Japan, sana sa Berlin tinapon, nandun si Hitler. Alam niyo ba, na alam ni Truman, nakita niyo, mula sa kung mapipicture niyo ang European map, nandito sa baba ang Germany. Tapos sa Germany, sa taas ng Germany, northeast is Holland, the Netherlands. Tapos sa taas niyan, ang Switzerland. Ang Switzerland, neutral. So lahat ng tumatakas sa gera mula sa Germany, kailangan makarating ng Switzerland. Kasi pagdating sa Switzerland, free na sila. Hindi sila pwedeng habulin ng mga German. Kasi hindi kasali ang Switzerland sa gera eh. Kaya lang, mula sa Germany, papunta sa Switzerland, dadaan sila sa Holland. Kaya ang ginagawa ng mga Dutch na mga tao, yung hiding place, yung story ng hiding place, gumagawa sila ng
fake na dingding sa bahay nila para doon nila itago yung mga Hudyo. O kaya sa attic, o kaya sa basement. Yun ang nangyari kay Corrie ten Boom eh. Sila ni Corrie ten Boom, hinuli sila ng pulis, hinuli sila ng mga German, kasi nagtatago sila ng Hudyo. Tapos, nung nandun na sila nakakulong, nagre-reklamo yung kapatid ni Corrie ten Boom. Sabi niya, ang dami kasi nilang kuto eh. Lies. All of these lies. Katay ng ulo. Sabi ni Corrie ten Boom, alam mo yung lies na yan, galing sa Diyos yan. Kasi dahil sa kuto sa buhok natin, hindi tayo marirape ng mga German na sundalo. Yan ang museum na nandun. For those of you who had been there, you were witnesses in photos, objects, and videos of man's inhumanity to man. Papatayin, uubusin, 6 na milyon. Sabi ko kanina, alam ni Truman yung mga release ng train na nagdadala ng mga Hudyo sa concentration camp sa Poland at saka sa Czechoslovakia. Kung binomba nila yung mga trilis ng train, walang paraan ang mga Germans na dalhin yung mga Hudyo para patayin doon sa gas chamber eh. Pero bakit hindi nila binomba? May nagsabi pa nga, may nabasa ako, na the Catholic Church is complicit even in that, pag-aaral natin later, na nakawin yung yaman ng mga Hudyo. Animals were treated far better than human beings by people who believed that they are better racially than the people they are exterminating. Pag sinabi natin exterminating, we are referring to cockroaches, termites, rats, and pests. Itong ayan na nakita namin. Kaya hindi ako makatulog nung gabi. The Nazis invented ways to execute people. Not soldiers, but civilians in the most efficient and cost-saving ways. The hatred for people na wala namang ginawang masama sa kanila dahil lang sa sila ay Hudyo. Adolf Hitler, by the way, si Adolf Hitler maganda, soloist. He grew up in Sunday school. Sabi niya, God up to now has placed the stamp of approval in our battle. The year 1941 will bring completion to the greatest victory in our history. Pumapatay ng tao, sabi niya, it's God's will. Interesting, isn't it? Both Hitler and Saddam Hussein have included God in their atrocities. Hitler attended Mass and was said to have a fine singing voice. Ngunit, dumating, pag mahiyain si Hitler eh. Pero pag tumayo na at saka nag-speech, ibang espiritu ang kumakapit sa kanya. Sabi nung isa sa kanyang mga general, mahirap kung barilin lang natin, patayin natin. Gumawa tayo ng, lokohin natin sila, nasabihin na sa kanila, ang dumi-dumi nyo, maligo kayo. Pagpasok nila sa shower, ang lalabas sa shower, hindi tubig, kundi gas para patayin sila. Hitler did not know that a couple of years before he was born, a couple of thousands of years before he was born, that God spoke to Abraham some words to make Hitler's plan, to make Hitler's idea and victory impossible. Sabi ng Panginoon kay Abraham, kung sino man ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. At kung sino man ang susumpa sa iyo, ay susumpain ko din. God, of course, was speaking of the Jewish nation. If anybody would set up a plan to destroy the Jewish nation, sabi ng Panginoon sa kanya, I will destroy. Although ang tumalo kay Hitler, talagang tumalo kay Hitler, namatay siya. It is the Russian army, the Red Army, komunista. Kasi mas malapit sila eh. Siguro napanood nyo na yung The Band of Brothers, yung istorya ng isang grupo ng sundalo na lumaban sa gera sa Europe. Nako, ang tatapang nila pagdating doon sa
sa concentration camp. Walang dialogue eh. Nakatingin lang sila, hindi sila makapaniwala sa kayang gawin ng isang tao sa kanyang kapwa. Ngunit datapwat subalit, dahil sa ginawa ni Hitler, ganon ang kanyang ginawa sa mga Hudyo doon sa Europe, sa Eastern Europe. It caused the Jews to build the most powerful military force in the Middle East to ensure that what happened in the Second World War will never happen again. Kaya pag ang mga Hudyo, pinitik mo ang ilong, gaganti yan, gugulpihin ka na sarado. Ganyan ang ginagawa nila. When you attack them, they retaliate 10 times more. Kasi ang sinasabi nila, ang nangyari sa amin noon, hindi na namin papayagang mangyari ulit. Never again. Si Hitler nag-suicide. Ngunit, si Hitler, isa lang sa mga napakarami sa kasaysayan ng sanglibutan na mayroong pagnanasa na ubusin ang mga Hudyo. Many enemy of the Jews have made themselves infamous because they have sought to annihilate God's people. Today, we're going to meet one of them. Ang pangalan niya si Haman. And I'm going to go through his story very fast. First, the prejudice of Haman. Remember, Haman was instrumental, Mordecai was instrumental in getting Esther to the position she is now. Si Haman, prejudice. Isang tao, bakit siya prejudice? Ang tawag kay Haman, the Agagite. Bakit Agagite? Si Haman, ang kanyang lolo is si Agag. Kung pamilyar kayo, mating Sunday School, alam niyo na si Agag. Si Agag ang tatay ng mga Amalekites. Inutusan ni Samuel si Saul na patayin ang mga Amalekite. Ang hari ng Amalekite, si Agag. Si Agag, lolo ni Haman. Natatandaan yung istorya na inutusan nga si Saul. Pag uwi ni Samuel, sabi ni Samuel, sinunod mo ba yung inutos ko sa'yo? Oo naman. Sabi ni Saul, ano itong naririnig ko na the bleating of the sheep? Sabi ni Saul, yan. Alam mo, hindi ko pinatay kasi gagamitin natin yan sa temple sacrifice. Ang ganda ng palusot, ano? We'll use it in the temple sacrifice, so I did not kill them. Ang hari ng mga Amalekites, hindi ko pinatay kasi kaibigan ko yun eh. Naging BFF kami. Sabi ni Samuel, dalhin mo rito. Eto na si Agag. Akala niya, nakalusot na siya. This is one of the things in the Bible. The Bible says, and Samuel hacked Agag to pieces. Grabe. Kasi, these people are evil. Si Haman, kamag-anak niya yung si Agag. Ang problema lang, kay si Haman, ang gusto niya, kasi dapat naman talaga na pag naglalakad siya sa daan, ang mga tao ay luluhod sa kanya, magbabaw. Di ba natatandaan nyo yan ang utos tungkol kay Joseph? Nung si Joseph maging prime minister, lahat ng mga tao, paglakad ni Joseph, magbabaw. Si Haman, gusto niya magbaw mga tao sa kanya, mayroong isa na ayaw magbaw. Si Mordecai. Kaya, prejudice si Haman. That is the reason for his prejudice. Hated one person and hated the other person. Alam nyo? Nangyayari pa rin yan ngayon. Do you know that Catholic Catechism says
Sino ang pumatay kay Jesus? The Jews killed Jesus. Kaya, may nagsasabi na during the Second World War, the Roman Catholic Church was complicit in the extermination of the Jews. There is a writing that the Pope was in cahoots with the Nazis in the Holocaust. Yan din ang dahilan kung bakit sa mga probinsya hindi pumupunta ang mga Hapon na turista. Kasi may mga matatanda doon na alala nila ang ginawa ng mga Hapon noong Second World War. Wala naman pakialam itong mga turista. Kaya lang, ganyan yung transfer of hatred. What is the result of his prejudice? What does he do? Ito. Gusto niyang, the result of his prejudice is, kasi hindi nagbow si Mordecai sa kanya, it drove him crazy. Gusto niyang ipapatay ang lahat ng Hudyo. Isang taong kulang sa pansin, gusto niyang ipaubos sa mga Hudyo. Look at verse 6. He disdained to lay hands on Mordecai alone, for they had told him who the people of Mordecai were. Therefore, Haman sought to destroy all of the Jews, the people of Mordecai, who were throughout the whole kingdom of Ahasuerus. Since Mordecai is a Jew, here is Haman's chance to destroy all of the Jews. All of the Jews who lived in Persia. All of the Jews who lived in Persia who decided to stay. Haman's effort is the first recorded act to exterminate all of the Jews. True. Si Pharaoh, di ba si Pharaoh, gumawa ng batas. Sinabihan yung mga, what is a midwife? Anong midwife sa Tagalog? Inutusan ni Pharaoh ang lahat ng kumadrona na pag babae, mabubuhay. Pag lalaki, mapatay. Pero, hindi lahat. Kasi pag lahat, wala na siyang libreng workforce. Various Canaanites tribes tried to resist the Jewish nation. Nebuchadnezzar carried a nation in captivity. But ito lang ang naunang pangyayari that sought to destroy, exterminate the whole Jewish race. Ang the word destroy sa text literally means wipe out. It is not subjugate. It is to kill. Isa lang sa isa ka lang galit, nilahat mo na. There is another reason. The reason is financial. The love of money is the root of all evil. Sabi ni Nebuchadnezzar, sabi ni Haman kay Xerxes, pag napatay natin ang mga Hudyong yan, gagawa tayo ng batas na ang kanilang ari-arian ay pwede nating i-confiscate. Natatandaan niyo, si Xerxes, katatalo lang sa gera. Naubos ang pera niya sa gera. Sabi ni Haman sa kanya, bibigyan kita ng pera kung papayagan mo ko na patayin itong mga taong ito na aking kinamumuhian. Kaya, kinamuhian lahat ng Hudyo. Pati yung mga tao gusto na lang umentra kasi may financial incentive. Hindi sila lahat. Kahit yung kapitbahay mo, pag napatay ka ng kapitbahay mo, yung iyong ari-arian, yung iyong lupa, yung iyong bahay, yung iyong mga ginto, lahat ng ari-arian mo, pupunta doon sa taong nakapatay sa iyo.
ang prejudice ay kinamumuhian ng Diyos. God says, we are to overcome prejudice in our hearts, take away all wrath and malice, all slander. We should be kind and gentle to one another, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven us. The Old Testament has given specific instructions on how to treat strangers. Pag sinabi natin strangers, hindi yung tao na hindi mo kilala. Strangers, yung mga tao na kakaiba sa'yo. Inuutusan tayo ng salita ng Diyos na huwag mong imaltrato ang mga taong yan. Ang pagtratar natin sa kanila, treat the native to love him as you love yourself. Yan ang takot ni Ruth. Sabi ni Ruth, Moabites ako eh. Paano kung kamuhian eh? Hindi ako makakapag-asawa doon. Walang magkakagusto sa akin sapagkat pinagbabawal ng batas. By the way, the New Testament word hospitality is made up of two Greek words, phileo and xeneia, which means love of strangers. Nakasulat yan sa Romans 12, verse 13. Ganyan tayo mga Pilipino, kaya nakita ng mga Amerikano yan eh. Tayo mga Pilipino, pag may bisita, pag merienda, kahit mangutang ka, pameriendahin ka. Kaya muna, ang ating hello, anong hello natin? Kumain ka na ba? Na talagang, kung tayo eh. Kaya kumisan, hindi na ako nag-visitation kasi pataba ako ng pataba pag nag-visitation ako. Panipakain nila sa akin eh. Sabi ng Panginoon, whatever you have done, to these, the least of my brethren. Akala natin para lang yan sa bata. Hindi. Para yan doon to the strangers and the foreigners. All races, all colors. Haman is filled with prejudice. The prejudice of Haman. The plot of Haman to destroy the Jews. Verses 7 to 9. We are told that in the first month, may date eh. Verses 7 to 9. Tapos, ang ginagawa nila, pag nag-decide sila, may dice. Yung poor. Okay. Pipili sila ng magandang araw ayon sa gulong ng dice. Para patayin ang mga Hudyo. Parang lottery. To find the lucky day to exterminate the Jews. By the way, hindi natin ginagawa yan. Hindi tayo naniniwala sa swerte. Sino sa inyo naniniwala sa swerte? Hindi ka naniniwala sa swerte? Proverbs 16:33. A lot is cast into the lap, but how it will come out is decided by the Lord. Kahit na pa yung ginagawa ng sanglibutan, the Lord does not approve of it. The Lord does not ordain it. But He still is in control of it. Even though the hand of God is invisible, the grace of God
is unmistakable. Let me skip. Bakit? Bakit ganun na lang ang pagkabuhi sa mga Hudyo? Sa inyo na nakarating sa Israel, nakita natin na ang Hudyo ay kakaiba. Ang kanilang pagkain ay kakaiba. Anong tawag? Kosher. Tama sa Bible, sabi. Ang daming rules. Huwag kayong kakain ng hayop na yung paa, yung hoof, yung biyak, kailangan. Huwag kayong kakain ng pati pagluto, may instructions. The Jews are different people. They do adhere to the law. They have their special days. Hindi sila nagki-Christmas. They have their own feast. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa ng isang Hudyo sa hindi Hudyo. Kailangan pareho sila. Lalo na ang Orthodox Jew. But having said all of that, there are no seditious Jews. Kung nandyan sila, kahit na meron silang kakaibang mga gawi, sumusunod sila sa batas ng Pilipinas o kung nasaan man sila, nandoon. Alam ni Haman yan. Alam niya rin na ang hari, namimiss pa rin si Bastay. Alam niya na ang hari, walang pera. 2 military defeats in the hands of the Greeks. Ang galing ni Alexander eh. An attempted assassination by 2 of his most trusted officers. And so sabi ni Haman, sabi niya, pag pinayagan mo ako, nagkaroon tayo ng batas na papatay ng mga Hudyo, kukunin natin ang pera sa makukuha natin sa kanila. He suggested to King Xerxes a motivation to be involved in the extermination of the Jews. Para bagang sasabihin niya, King, may komisyon ka dito. And so he set a bounty on the heads of the Jews and said he will pay 10,000 talents of silver if we exterminate the Jews of the kingdom. Can you think of the reason why the king would be interested in that proposal? Well, greedy. Kaya, sabi ng hari, etong singsing ko. Noon, kagaya ng kay, napanood nyo kagabi, may mga kababaihan doon sa likod. Bakit tinapon nung tao yung kanyang tsinelas kay Boaz? Pag tinapon yung tsinelas sa kabilang tao, ibig sabihin, it's a deal. Parang yung nag-shake hands. Parang yung nagpirmahan kayo. Sa kanila, itatapon yung sandal. The purpose for that was to expose to all of these foreign rulers the desire to campaign against Greece. How much is 10,000 talents of silver? Well, a talent of silver is worth $2,000. Kaya ang 10,000 is about 20 million today. 400 tons of silver. 1 ton is 1,000 pounds. Kaya, tempting talaga. Tanong, saan kukunin ni Haman ang perang ibibigay niya kay Xerxes na ganito karami? Well, he will get it the same way Hitler got his. Hitler ravaged the Jewish wealth in Eastern and Western Europe during World War II. Hitler stole paintings in museum. Japan did the same thing in China and other places. Kaya, nung itinatago nila Yamashita yung gold na dala-dala nila, eto na si MacArthur.
tinago nila sa mga bundok at kuweba ng Sierra Madre at Cordillera Mountains. Kaya maraming treasure hunters. 2,400 years later, during World War II, the tactics was taken from the very same playbook was set into motion. Ang tawag nila sa German, Kristallnacht. The German for the night of the broken glass. He will exterminate the Jews, confiscate their properties and wealth, and then he will turn that into the ransom that he promised to give to the king. And there will be a lot of leftover for himself and his cohorts. Walang respeto sa buhay. But what is missing in this story is that Xerxes did not even inquire regarding the people that he will exterminate. He did not know who they are. Maybe he didn't even care to know. Hindi nagtanong, anong klaseng mga tao ito? Bakit ba gusto-gusto silang patayin? Hindi niya alam na isa sa mga tao na papatayin ng kanyang pirma para kunin yung ari-arian ay yung kanya mismong asawa. Mukhang pera kasi. Sabi nga ng game show, kwarta na, kahon na, kwarta o kahon. Sabi ni Xerxes, kwarta. Sigurado, naniniguro eh. The prejudice of Haman. And then the permission is granted. Authority is given to Haman in behalf of the king. During that time, by the way, most people did not know how to write. Panahon, mga tao hindi marunong magsulat eh. Kaya, ang ginagamit nila, yung kanilang ring. Si Xerxes, hindi marunong magsulat eh. Kaya pag pipirmahan yung mga dokumento, yung mga batas, yung singsing niya lang. Biro mo, binigay niya yung singsing niya kay Haman. Now, Haman has everything that he needs to destroy the Jews. Sa likod ng lahat ng ito, mga kapatid, is Satan. Why does Satan want to destroy the Jews? Not only that, he has the approval to steal. Verse 11, the authority to grab the property of those that he will kill. The Jews are going to die at the eve of their Passover. A man filled with hatred, and it seems that the evil forces are going to win. By the way, binanggit ko dyan, akala ng sanglibutan, mananalo talaga si Hitler. By the way, nakita niyo ba yung uniforme ng mga German soldiers sa picture? Ang ganda, no? Ang mga Amerikano, ang sundalo, ang mga uniforme na sundalo, kaki na hindi mo malaman kung kasya o hindi. Ang designer ng German uniform is a designer named Hugo Boss. Kung minsan nakikita ko pa may mga tao na yan ang suot. While the entire kingdom was told to get ready for the day of slaughter, the king of darkness was wringing his hand in delight. Sabi niya, the Jews escaped Egypt, they will never escape Persia. Yan ang nakita namin doon sa Yad Vashem, yung gintong ngipin. By the way, kung may kilala kayong Hudyo dito, chances are mayaman. Magaling sila talaga magnegosyo. In the Persian Empire, there were a lot of wealthy Jews. Haman saw the opportunity not only to exterminate them, but to fill his own pockets of that which they are going to accumulate. It happened in Europe. It happened in Asia during the war. Nung si Saddam Hussein pumunta sa Kuwait, pagkatapos after isang linggo, winarningan sila ni George Bush, umalis kayo dyan, or else. Umalis ang mga, may mga sundalo din, pero kalamihan daw mga sibilyan. Meron lang isang highway mula sa Kuwait City, papunta sa Baghdad.
Isang highway lang. Ang tawag noon at saka ngayon sa highway na yan is the highway of death. When all of these cars and Mercedes-Benz and military trucks were there, nag-aantay pala ang US Air Force. Pagdating nila doon sa kaliwa, binomba yung doon sa harap, binomba yung sa likod. Hindi na sila makaabante. Dumating yung mga, ang tawag nila, yung airplano ng US Air Force na A-10, yung Warthog. Alam niyo ang Warthog, ang isang bala ng masinggan ng Warthog, kasing laki ng flashlight. Isang bala lang yan. Yang bala na yan, ang ulo niyan, hindi tingga. Di ba bala, ang ulo, lead. Ito hindi tingga. It is depleted uranium. Mas mabigat kaysa sa tingga. Isang balang ganyan, kayang lumusot sa isang tangke. Lusot, labas sa kabila. There were about 24 Warthogs that attacked the Kuwaiti convoy on that street. Ubos! Nung pagkatapos na ng atake, yung mga sundalo, pumasok ng Amerikano, ano mo diskubrihin nila? Ang dala-dala ng mga truck, mga doorknob, mga inodoro, mga light fixtures, mga appliances. Yun ang mga ginakaw nila doon sa Kuwait at dadali nila pabalik sa Baghdad. Parang ganito. The ravishing and the raping of Kuwait is an example of that. Anything of value, we take home. The prejudice of Naaman, the plot to destroy the Jews, the permission to destroy the Jews, the proclamation of the plan. By the way, kailangan legally. Ang pinaghirapan ng iba, kukunin nila. Haman was using this. Tinan nyo yung dokumento. To destroy, to kill. Verse 13. To destroy, to kill, to cause to perish all Jews, both young and old, little children and women, in one day. When? The eve of the 13th day of the 19th month, which is the month of Adar, and to take a spoil for them for a prey. Grabe! Walang lusot. It is a legal document, no loopholes. The objective is stated in every possible way so that there can be no way of escape. To destroy, to kill, to cause to perish. All Jews. How long? In one day. Pagkatapos dineliver lahat. Kaya, in conclusion, bago tayo, kakain na ba tayo? Ready na ba pagkain? Ready na. Kakain tayo ng alas 11. Pagkatapos babalik tayo ng alas 12. Kasi pagbalik natin alas 12, meron pa akong dalawa. I love this book of Esther because here is something that is interesting to you. Alam nyo, pagkatapos mapirmahan yung dokumento na papatayin lahat ng Hudyo, na kukunin ang kanilang ari-arian, anong ginawa ni Xerxes at saka ni Haman? Nag-inuman. Look at verse 15. Haman and Xerxes went down and had a cocktail. The city, meanwhile, was in confusion. Whatever else the passages teach us, it reminds us again. God said something through His prophet. Isaiah 54:17. Tingnan nyo yan. Hindi yan para sa atin. Para yan sa kanila. Sabi ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ni Isaiah, no weapon that is formed against thee shall prosper. Every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is of me, said the Lord. Sabi ni Isaiah, ganyan din. Titingnan natin ang history, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Because in the providence of Almighty God, bakit inibig ng Diyos sa mga Hudyo? Bakit inaalagaan sila ng Diyos? Bakit pinangakuan sila ng Diyos na kung sino ang magpapala sa inyo, pagpapalain ko din? By the way, today, natatandaan niyo yung mapa na
I described to you. Switzerland, Holland, Germany. Holland is in between. Holland does not have a lot of land. Too big. Kaya nagpapatayo sila ng dike, yung dike para hindi pumasok ang tubig. Kaya ang produkto lang nila ay yung bulaklak, yung tulip. Pero ang reyna nila, si Queen Frederica, is one of the richest person in the world. It is a very rich economy. Bakit? Kasi nung gera, tinutulungan nila yung mga Hudyo. Bakit ang pag-ibig ng Diyos sa mga Hudyo ay talagang napaka? Alam niyo kung bakit? In the providence of Almighty God, these people have become the custodians of His Word, have been the people of this race, the Jews. Hindi lang yan. Lalong-lalo na ang tagapagligtas ay darating. Ang hitsura, ang pananalita, ang gawi, ang kung saan pinanganak ay Hudyo. They are the repository of scriptures because the Lord Jesus Christ, after the flesh, came from them. That is why Satan hates them. Romans 9:5. It is because of the supernatural hatred of them that we see anti-Semitism today. If you were Satan, would you not hate these people as well? May dalawa pa akong page. Isasama ko na lang itong dalawang page sa susunod nating session. It's 1 minute before 11 o'clock and we're going to eat. Mahilig talaga kayo makinig sa kwento, no? Pag nagkwento ako, talagang... Okay. Ayoko matapos ng kwento kasi talagang challenging. I think we need these lessons in such a time as this. Diba? Okay. Ready na po yung lunch natin. Kasi sa schedule, 11 o'clock naman talaga ang lunch. Look at your schedule. Ha? Okay. So, ang lunch natin is 11 to 12. Please, sana ayoko na mag-doorbell. Masarap magkwentuhan. Pero mas masarap yung ating pag-aaralan kasi. Let us cooperate matapos natin hanggang session 7. Diba? Session 7. Okay. So now we're going to have lunch. Then session 4, 12:30. Session 5, 1:30. Tingnan nyo dyan. Then, babalik kayo lahat dito for picture taking. Dito tayo tatayo lahat. Okay, mamaya for the picture taking. Then, session 6 and 7. We will try to finish that before we go. Ang supper ninyo mamaya, nakapack. Wala na tayo yung uupo pa dyan. Kasi uuwi na kayo. Right? Ang supper ninyo at saka drinks, nakapack na. Diba? Correct. Okay. So, para sa akin, between sa session mamaya, may break pa. Kaya punong-puno tayo ng blessing pagkain. Di bali na. Basta lahat ng pangangailangan natin sa spirito natin, ay binibigay ng Panginoon Diyos. Okay, so we're ready for lunch. Open that door mamaya. Okay, yung mga couples, go to that buffet table. Kayo, dito, go to where you want to eat together. Okay, let's pray for the food. O, kano pa? Kailangan natin mag-group picture. Gusto niyo mag-group picture dito sa loob o sa labas? Dito lang sa loob, pag ano, no? Kaya lang, ang disadvantage lang ng ganito, maganda ang kuha ng mga nandito sa harapan. Doon sa likod, madilim at saka maliit. Kaya ang gagawin natin, dito na lang sa harap para fair. Kasi pag nagkuha tayo ng ganyan, hindi makuha yung mga pogi sa taas. Kaya dito tayo sa harap mamaya. After the session, after lunch, we have an hour and a half for lunch. 12:30 ang susunod natin na session eh. Pagkatapos, meron tayong
Depende. 2 o 3 pang sa sessions tungkol kay Esther. Titingnan natin. Napakaganda pagdating sa dulo. Kasi pagdating sa dulo, kung nabasa ninyo, nabisto na eh. Nabisto na si Haman eh. Sa galit ni Xerxes, si Xerxes lumabas. Nag-iisip si Haman, sabi niya, paano ko kaya masalbar ang buhay ko? Isa na lang. Magmamakaawa siya sa hari, sa reyna. Nung lalapit siya para lumuhod sa harap ng reyna para yakapin ang paa ng reyna na wag mo naman akong patayin. Pwede bang life imprisonment na lang? Paglapit niya, ako naniniwala na ganito eh. Wala sa Bible yan eh. Palagay ko merong isang anghel na tinulak siya eh. Kasi natumba siya. Pagkatumba niya sa may paanan ng reyna, saka naman pumasok si Xerxes. Sabi ni Xerxes, hanggang dito ba naman sa pamamahay ko? I-rape mo yung asawa ko? Grabe. Ang mga andaming nagkataon. Andami. Pero hindi eh. Ang Diyos ang nandyan eh. Sa likod. Palagay ko inutusan ng isang anghel na pag tumayo si Haman, lalapit kay Esther, itulak mo. Siguro tinulak. Okay, let's all rise. Let's have a word of prayer. Thank you, gracious Father, for the food that has been prepared by the hands that are serving you through this ministry. I personally thank you for these women and men. Each one whose steps you led to this place for a reason, for a purpose. Bless the food for our body's use. In Jesus' name. Amen. You're dismissed.